taong July deadline ng Saudi government laban sa illegal aliens, lalo naman natatakot ang mahigit 300 Pinoy sa Saudi dahil hindi pa nila naaayos ang kanilang work status. Service crew at delivery driver sila sa mga sikat na fast food chain, pero irrigation laborer ang inilagay sa kanilang work visa. Yan ang balitang Middle East ni Frank Resma. Namimiligo ang pamamasukan ng mahigit 300 na Pinoy sa Saudi. May 7 buwan na mula nang dumating ang kanilang batch dito sa Saudi, hawak ang visa na irrigation laborer. Ngayon nagtatrabaho sila bilang service crew at delivery driver ng mga fast food chains sa buong kaharian. Kami sa service crew, pero nakalagay sa visa laborer. Kwento nila, pinagpasapasahan sila ng mga agency at pinapirma ng iba-ibang kontrata. Isang standard at isang hindi sila binigyan ng kopya nung nasa Pilipinas pa sila. Yung unang agency na in-applyan namin, pinapirma kami ng unang kontrata na nagpapatunay na direct talaga kami sa pinagtatrabaho namin dito. Yung sa kalaunan na nalaman namin na yung kontrata na yun, hindi pala yun legal. Kaya kahit dipit, napilitan silang tumuloy. Actually, pagdating ko sa Manila, pag firma ko sa kontrata, medyo nagdalawang isip ako kasi nga yung visa namin, laborer lang. Pero parang hindi na rin pwedeng umatas kasi nasa Manila na. Ang malala, siningil umano sila ng agency ng 36,000 pesos. Sobra-sobra sa dapat ay katumbas ng isang buong sahod nila. Yung placement dapat equal lang dun sa unang sweldo talaga namin. Pero yung binayad namin, parang triple sa sweldo namin. O saka, inaano din namin, walang resibo. Noong nandito na sila sa Saudi, pinapipirma uli sila ng bagong kontrata para sa fast food chain. Pero imbis 2 taon, ay ginawang 3 taon bago sila makauuwi. Mas mababa rin ang sasahurin nilang 1,125 Saudi riyals kumpara sa original na pinirmang kontrata sa Pilipinas na $400 o 1,500 Saudi riyals. Sinabi po namin sa amo namin na bago kami pipirma dyan, titingnan muna namin yung kontrata. Kasi po kung pipirma kami dyan na hindi namin alam yung anong nakasulat doon sa kontrata namin. Sinisigawan daw sila ng kanilang amo. Nasabi nila lahat ng mga masasamang matsikni, Alibaba, Inta. Yan po. Bali, magnanakaw daw po kami. Mahirapan po talaga kami kasi yung sa daan po, pag may problema, kami magbabayad. Pag nabangga po kami, babayaran namin yun. Pero ang pinakamabigat na problema, ilang araw na lang ay July 3 na ang deadline ng Saudi government sa illegal aliens para iwasto ang kanilang work status. Hindi pa rin kasi inaayos ng kanilang sponsor ang kanilang mga visa. Tinatapos na lang daw nila ang buwan na ito at pupunta sila sa Riyadh para mag-usap-usap ng mga katrabahong Pinoy. Sa tindi ng hirap na pinagdadaanan nila ngayon, pinabalak nilang magreklamo at kasuhan ang agency na nanloko sa kanila. Nagtipon-tipon po kami ngayon. Nag-meeting kami na magawa talaga kami ng kaso para sa agency namin, para mag-blacklist na sila. Hirap sila sa kanilang pagkain sa araw-araw at umasa na lamang sila sa tulong ng mga kababayan. Nanawagan po ako sa ating gobyerno po. Sana po matulungan niyo po kaming mga Pilipino na sana po ma-process niyo na po kami na maaga para po pag gusto na po kami talagang umuwi. Nagbabalita sa Middle East, Frank Resma, Jeddah, Saudi Arabia.